ang hatol na 30 milyon, ika-30 ngang Disyembre. Sa labas, masaya ang mataw na mamadali sa palengke, puno ngang ilaw ang bawat kanto, at maririnig ang tunog ngang makapabrika ngang parol na naktatrabaho hanggang gabi. Naririnig ko ang makantang Pasko mula sa mga tindahan sa kalsada. Lahat ay abala, lahat ay masaya, lahat ay nakmamadali pauwi para sa handaan ng bagong taon. Pero nandito ako sa ikawalong palapak ng isang malaking ospital na karatay sa kama. Patak-patak ang dextro sa aking kamay, malamig at mabagal. Hindi patuyo ang tahi ni operasyon kahapon ni gabi. Tuwing humihinga ng malalim, nararamdaman ko ang hapdi parang may kumukuhang kutsilyo sa loob ng aking tiyan. At sa maliit na mesa sa tabi ng aking kama, nakalatag ang isang dokumento na matagal na inihanda ng iba. Hindi kakilala ang naglagay nito. Siya ang aking biyenan si Chora Santos, ang makapangyarihang pangkalahatang tagapamahalaing maliwanag instruction, ang babaeng laging ipinakmamalaki na ang kanyang pamilya ay marangal at hindi nakakamali. Inilapa niya ang balpen sa harap ko at naksalita ang isang pangungusap, "Lagdaan mo na." Ngayon din, ang aking asawa si Daniel nakatayo sa likod niya. Tahimik, walang salitang naktatanggol sa akin. Walang tingin na may habak. Akala nila ako ay nasa pinakamahina kong sandali. Akala nila wala na akong may panlaban. Pero hindi nila alam na ang papel na pinipilit nila sa akin na lagdaan ngayon iyon mismo ang magiging hatol na 30 milyon piso na sarili nilang nilagdaan. At sa loob ng ilang oras, ang buong pamilya ng direktor na iyon ay mawawalan ng lahat bago pa bagong taon. Ika-30 ngang Disyembre, ang lungsod ay nababalutan ng gintong liwanag ng hapon. Punong parol ang bawat kalsada. Pulang-pula, ginto, berde ang mga ilaw ay nakabitin sa bawat poste, sa bawat bakod, sa bawat pintuan ng mga tindahan. Maririnig ang halong ng ingay, tinik ng ganak bebenta, tunog ng gasasakyan, musika ng Pasko na pumupuno sa buong pamilihan. Lahat ay nakmamadali, lahat ay masaya, lahat ay gustong makawi para sa medianoche. Pero sa ikawalong palapag ng ospital sa gitna ng lungsod walang Pasko. Puro amoy ng disinfectant na nakakahilo. Puro maputlang liwanag ng fluorescent na nagbibigay ng liwanag sa malamig na mga pader. At ako nakaratay ng walang galaw sa kamabielgo. 18. Kaliwang kamay may nakasaksak na dextrose, tiyan nakabalot ng makapal na bendahe matapos ang emergency operation kagabi. Tuwing humihinga ng malakas, nararamdaman ko ang hapdi parang may kumukuha sa loob. Sinabi ng doktor na kailangan kong 2 linggong pahinga. Pero malamang hindi ko matatanggap ang 2 linggong iyon. Biglang bumuhay diningala na, dininggatakong na nagingay, sa sahi, tak, pantay, matatak, malamig. Hindi ko na kailangang tumingin para malaman kung sino iyon. Si Cora Santos, ang aking biyenan, ang pangkalahatang, tagapamahala, and maliwanag construction, pangalang laging binibitawan, niya tuwing gusto niyang ipakita na siya ay dapat igalang. Pumasok siya sa kwarto ngang ospital na para bang pumasok siya sa boardroom. Mamahaling fur jacket na kulay cream, maayos na kulot na buhok, mapulang labi, malakas na pabango na nakabangga sa amoy ngang gamot. Sa likod niya si Daniel asawa ko puting polo, mayos na slacks. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatuto ang kanyang tingin sa sahig, na parang may mas importanteng bagay doon kaysa sa asawang nakaratay sa kama. Bumaba ang puso ko. Hindi nagtanong si Chora kahit isang katanungan. Masakit ba? Ano ang sabi ng doktor? Hinila niya ang upuan, inilapa ang kanyang designer bag sa mesa, at inilabas ang makapal na folder. Ang nasa itaas na papel ay may nakakapit na itim na ballpen. Itinagilit niya ang folder papunta sa akin. Lagdaan mo na. Ang kanyang tinik hindi mataas, hindi galit, pero malamig na malamig. Tumingin ako pababa. 3 salita ang nakadikit sa aking paningin. Kasunduan sa diborsyo. Narinig ko ang tunog na aking sariling tibok na puso tuwing pinalo. Tinatamaan nito ang tahi na operasyon. Nay, kakaoperahan lang po niya. Puro ingay ang aking boses. Tuyo ang lalamunan. Ngumisi si Chora. Dahil nga kakagaling mo sa operasyon, mas kailangan nating ayusin ito ngayon para hindi
na mahirap pagkatapos ng bagong taon. Tumingin ako kay Daniel. Nakalulon siya. Ang mga kamay ay kumukurusan ngayon pag-abot, pagbitaw, pag-abot ulit. Sa huli ay naksalita siya ng pababa. Pinag-isipan na ni nanay. Hindi pinakisipan ko kundi pinakisipan ni nanay. Tumalon ako, isang mahinang tawo mapay. 3 taon ng kasal at ikaw lang ang nakakaalam kung ito ay desisyon ng iyong ina? Pinalo ni Cora ang mesa ng dahan-dahan. Huwa na mag-ikot. Hindi ka makapaksilang ng lalaki. Kailangan ng kumpanya ng magiging tagapagmana. Kailangan ni Daniel ng asawang angkop, hindi isang taong palaging nasa ospital. Hindi marunong sa negosyo, marunong lang umiyak. Bawat salita niya ay parabang talim. Pero ang pinakamasakit, si Daniel ay patuloy na tahimik. Ibinukas niya ang huling pahina. Dito, lagdaan mo rito. Kusanglup kang nagdidiborsyo, walang hinihinging hatiin sa ari-arian, walang karapatan sa kumpanya. Walang karapatan sa kumpanya. Dahan-dahan akong nagpikit. 3 taon na ang nakalipas nang malapit ng mabangkarota ang kumpanya ni Chora dahil sa isang proyektong nakagusto. Nang 30 milyong piso ako ang pumunta sa bangko. Ako ang pumirma garantiya. Ako ang nagpiyansa ng aking sariling bahay bago pa man ang kasal. Pero hindi nila ito alam. Hindi nila alam na noon pa man ay naintindihan ko ang batas ng higit sa kanilang inaakala. Hindi nila alam na noon pa man ay dating financial lawyer ako. At higit sa lahat, hindi nila alam. Sa isang maling pirma ngayon, hindi ako ang mawawalan ng lahat. Ang buong pamilyang Santos maliwanag ang masisira. Itinahilid ni Cora ang balpem papunta sa aking kamay. Pumirma na. Sa labas ng koridor, maririnig ang announcements ng ospital, last shift ng taon. Sa labas ng bintana, papatayin na ang liwanag ng hapon ng ika-30 ng Disyembre. Sa luong malamig na kwartong iyon, kinuha ko ang balpen. Nangingini ang aking madaliri pero ang aking mamata ay hindi na mahina pa. Tumingin ako ng direkta kay Cora Santos. At sa kauna-unahan pagkataon pagkatapos ng 3 taong pagiging manugang, ngumiti ako. Isang ngiti na nakpahinto sa kanya. Sigurado ka bang gusto mong pumirma ako? Nginiwian niya ang labi. Wala ka ng pagpipilian. Yumuko ako, ang balpen ay nakadikit sa papel, at nagsimulang gumalaw ang tinta. At sa eksaktong sandaling iyon, wala ni isa man sa kwartong iyon ang nakaalam na sa ika-30 ngang Disyembre na iyon, sila mismo ang pumirma ngang kanilang sariling hatol na 30 milyong piso. Alas 4:27 ngang hapon, nakaratay pa rin ako sa ospital. Nakuha na ni Cora ang kanyang lakda. Si Daniel ay huminga ng malalim na puno ngang kaginhawaan. Ang kasunduan sa diborsyo ay maayos na naibalik sa dilaw na folder. Tumayo si Chora. Inayos ang kanyang fur jacket. At tumingin sa akin ng tingin ng taong nakatapos na ngang isang abala. Pagkatapos ng bagong taon, ang abogado ay magpapadala ng mapapeles sa korte. Ayusin mo na ang gamit mo at umuwi na sa bahay nga iyong nanay. Sa bahay nga aking nanay, ang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Sa kanyang akala, doon ako babalik walang dala. Hindi ako sumagot, tumingin lang ako sa orasan sa pader. Alas 4:29. Ngumiti ako ng kaunti. Napansin ni Cora, bakit ka pa ngumingiti? Tahimik akong sumagot. Naghihintay lang po. Hinihintay ang ano? Hindi na ako sumagot. Alas 4:30. Tumuno ang telepono ni Chora. Malakas na tunog na pumutol sa katahimikan ng kwarto. Napilitan siyang tingnan ang screen branch manager ng Asia Pacific Bank. Sagutin niya. Sagutin pa rin niya ng may pagmamalaki. Alo, narito ako. Naksalita ang nasa kabilang linya. Sa loob lang ilang segundo, nawala ang kulay ng mukha ni Cora. Ano ang sinasabi mo? Tumaas na ang kanyang boses. Tumingin si Daniel sa kanyang ina. Nananatiling tahimik ako. Pero mabilis ang tibok ng aking puso, mabilis. Regular. Bakit na-freeze ang account ng aking kumpanya? Hindi pa naman ako nakakasala ng kontrata. Nakpatuloy ang kausap sa kabilang linya. Biglang lumingon si Chora sa akin sa kauna-unahan pagkakataon. May bakas na pag-aalala sa kanyang nga mata.
Hindi pwede iyon, hindi pa tapos ang term loan na iyon, hindi pa ako nanlalate. Dahan-dahan akong naksalita, pero ang katuwang na nangutang ay nagbago ng legal na estado. Tumigil ang buwang kwarto. Lumingon si Daniel sa akin. Ano ang ibig sabihin niyan? Tumingin ako sa kanya ng mahinahon. Nakalimutan mo na ba? Ang 30 milyong loan para sa Bright Haven Project nakapangalan din sa akin, kasama si Chora. Nagulat si Daniel. Nakpatuloy si Chora. Pero pumirma ka ng diborsyo. Tumango ako. Pumirma ako. At pumirma rin kayo natapos na ang kasal natin. Ayon sa kontrata ng loan, kapag ang dalawang nangutang ay wala ng relasyon sa kasal, may karapatang mag-reassess ang bangko ng collateral. Kapag tumaas ang panganib, may karapatang i-freeze ang account nila para masigurado ang pagbabayad. Nangini ang telepono sa kamay ni Chora. Nakpatuloy ang kausap sa kabilang linya pero hindi na siya nakikinig. Umatras si Daniel ngang isang hakbang. Ginawa mo ito. Tumingin ako sa kanya sa kauna-unahan pagkakataon pagkatapos ng 3 taon. Hindi na ito ang tingin ng isang asawang nakiusap. Ito na ang tingin ng isang taong may control. Ako, wala akong ginawa. Ang nanay mo mismo ang gusto ng mabilis na diborsyo bago makbagong taon. Pinutol ni Chora ang tawa. Kinaya ba kitang dayain? Dahan-dahan akong ngumisi. Sinunod ko lang ang batas. Sa labas ng bintana, patay na ang liwanag ng hapon. Nagsisimula ng makilaw ang lungsod. May nagdadala ng bulaklak pawi. May nagluluto ng medianoche. At sa ikawalong palapag ng ospital na iyon, nagsimula ng gumalaw ang pundasyon ng isang imperyo ng pamilya. Tumunog ang telepono ni Daniel, ang chief accountant ng kumpanya. Sagutin niya, sa loob ng 10 segundo, namutla ang kanyang mukha. Nanay, na freeze na ang lahat ng account ng kumpanya. Hindi na makagawa ng transfer. Hindi makakuha ng pera. Hindi mababayaran ang ika. 1-3 na sweldo. Hindi mababayaran ang materyales ng kontraktor. Pause. At ngayon pa naman ang ika, 30 ng Disyembre. Umatras si Chora ang isang hakbang. Ang kamay ay kumakapit sa gilid ng mesa. Sa kauna-unahan pagkakataon, ang makapangyarihang direktor na iyon ay hindi na nakatayo ng matatag. Dahan-dahan ko itong sinabi, malamig ngunit maliwanag bawat salita. Iyan, Nay, nung 3 taon na nakalipas, isang beses ko nang naligtas ang kumpanyang ito. Ngayon naman ikaw mismo ang naglagay nito sa bingit ng pagkalugi. Tumunok ang mapaputok sa labas ng ospital mga bata, naktetes pa lang mga sparklers. Ang bagong taon ay paparating na. Pero para sa pamilyang ito ngang direktor, ang tag-araw ay opisyal ng nagsara. Alas 6:02 ng gabi, madilim na ang labas ng bintana ng ospital. Nagsasabog ng ilaw ang mga parol sa kalye. Sa loob ng kwarto walang nagsasalita. Mabigat ang hangin, malinaw na maririnig ang bawat patak ng dextrose. Nakatayo si Daniel sa gitna ng kwarto, hawak pa rin ang telepono. Si Chora nakatayo sa gilid, hindi kumukuha ng utos. Si Daniel, nang hindi maintindihan ang gagawin. Nanay, ang supplier ng materyales ay tumatawa. Sinasabi nila kung hindi mababayaran ang natitirang 32 milyon ngayong gabi, ihinto nila ang lahat ng deliveries para sa Bright Haven Project. Lumingon si Chora. Sabihin sa kanila na hintayin ang pagkatapos ng bagong taon. Umiling si Daniel, mahina ang tinig. Sinabi nila nakatanggap silang notice mula sa bangko tungkol sa credit risk. Hindi na sila tatanggap ng order. Hindi mapaniwala ang tumingin si Chora. Ilang taon na kaming nagtatrabaho ng makasama. At ganito ang magiging ginagawa nila. Dahan-dahan akong nataas ng ulo sa kanya. Mabagal ang aking tinig, pantay bawat salita. Kapag na-freeze ang account, automatikong ina-update ng sistema ang credit warning. Kahit sino-sino pa makikita ng kakasosyo, tingnan lang nila. Lumingon si Cora sa akin. Maga matay, naglalagablab. Sinasadya mo iyon. Ngumiti ako ng kaunti. Pinirmahan ko lang ang papel na ibinigay mo sa akin. Alas 6:37. Isang lalaki na may edad na 50 taon ang pumasok sa kwarto, gray suit, itim na briefcase. Mahinahong mukha. Nagulat si Chora. Ricky, bakit nandito ka?
Si Ricky Medina matagal na legal advisor kumpanya. Tumingin siya sa akin ngang isang sandali bago bumalik kay Chora. Nakatanggap ako notice mula sa bangko. At nakatanggap din ako ng email mula sa isang malaking shareholder na humihiling ng emergency board meeting. Nagmatigas si Cora. Aling malaking shareholder? Inilabas ni Ricky ang makapal na dokumento mula sa briefcase. Ang nagmamay-ari ng 45% ng shares ng Maliwanag Construction. Natuliro si Daniel. 45%? Hindi pwede. Tanging sina nanay at ilan pang maliliit na shareholder ang nasa kumpanya. Inilapag ni Ricky ang folder sa mesa. Equity Contribution Agreement 3 taon na ang nakalipas. Ang nakapangalan rito tumingin siya sa akin. Parang natuluan ang hangin sa kwarto. Napalingon sa akin si Chora, mga matang nang hihilo. Huminga ako ng malalim at umupo ng tuwid kahit masakit ang tahi. O 45%. 3 taon na ang nakalipas nang malapit ng mabangkarota ang Bright Haven Project, tinanggihan ng bangko ang loan dahil sa mataas na panganib. Pumirma ako ng Strategic Equity Contribution Agreement kapalit ay 45% preferential voting shares. Natuliro si Daniel. Seryoso ka ba? Tumingin ako sa kanya. Binasa ni Ricky ang klausula ng malakas at malinaw. Section 84 sa kaganapan na ma-freeze ang account ng kumpanya dahil sa seryosong financial risk. Ang shareholder na may hawak na mahigit 40% ay may karapatang humiling ng pansamantalang pagbabago sa management structure para maprotektahan ang assets. Umatras si Chorang isang hakbang. Tumingin si Ricky sa akin. Gusto mong i-activate ang klausulang ito? Tahimik ang kwarto. Si Daniel tumingin sa akin. Hindi na siya nagagalit. Natakot na lang siya. Si Chora nakatayo sa likod. Palat na mahigpit na nakakapit sa isa't isa. Huwa kang pumirma. Mahinang sinabi ni Chora. Tumingin ako sa kanya. 3 taon bilang manugang. 3 taon ng pagpapababangang ulo. 3 taon ng wala kang karapatang maksalita sa negosyo. Ngayon may karapatan na ako. Kinuha ko ang ballpen. Bumangon ako ng tuwid sa kama kahit masakit at pumirma. Alas 10:01 nga gabi, tumuno ang selyong dokumento isang malinaw na tuno, parang pakpikit ng bakal na pintuan. Mula sa sandaling ito, sinabi ni Ricky, ang karapatang pumirma ng financial documents ay pansamantalang nalipat sa oversight board na hinirang ng malaking shareholder. Mapapalam ang bangko sa loob ng 30 minuto. Lumapit si Daniel sa akin, nangingini ang boses. Talagang gusto mong itaboy ang nanay sa kumpanya bago makbagong taon? Tumingin ako sa kanya, mahinahon ang bawat salita. Nang itaboy niya ako sa kama habang nakadextrose nagtatanong ba rin kayo noong ganun? Tahimik siya. Alas 10:09. Tumunog ang aking telepono mensahe mula sa bangko. Tinanggap ang pagbabago ng management. Isinasaalang-alang ang partial unfreezing. Ipinakita ko kay Ricky ang screen. Tumango siya. Kung makakapagpakita tayo ng financial plan sa loob ng 24 oras, pwedeng i-release ang partial funds para sa sweldo at emergency obligations. Huminga ng malalim si Daniel. Ibig sabihin nito, maliligtas pa ang kumpanya. Tumingin ako sa kanya. Kung makikipagtulungan ka. Biglang tumawa si Cora, hindi na ito ang pagmamalaking tawa kundi mapait na ngiti. Ano ang gusto mo? Gusto mong humingi ako ng tawad? Tumahimik ako sandali bago dahan-dahang sumagot. Gusto ko lang kilalanin ng nanay na hindi ako kailanman naging isang pabigat sa pamilyang ito. Ang buong kwarto ay tila huminto. May iisa pang bagay si Ricky. Kung i-activate mo ang Personal Capital Protection Clause, may karapatan kang humiling sa kumpanya na ibalik agad ang iyong 30 milyong kontribisyon. Nagulat si Daniel, I withdraw mo ang pera. Tumingin ako sa aking makamay. 3 taon na ang nakalipas. Pumirma ako dahil naktitiwala akong ito na ang aking pamilya. Ngayon, pinagtataksilan ako ng pamilyang iyon. Ngunit itinanggis ko ang aking ulo. Hindi ko i-withdraw ang pera. Napalingon sa akin ang 3. Hindi ko alisin ang 30 milyon. Pero mula ngayon ako ang mag-oversee nito. Alas 11:32 gabi. Gising pa rin ang lungsod, pababa na ang trapiko ngunit maririnig pa rin ang musika nga Pasko mula sa malayo.
Sa mga tahanan, kumukulo na ang sabaw, pinirito na ang mga pritong puso ngang manok, nagahanda na ang mga pamilya para sa medianoche. Sa ikawalong palapa ng ospital, liwanag pa rin. Ang financial plan ay naipadala alas 11:08. Nakatanggap ng reply ang bangko alas 11:21 na aprubahan ang pansamantalang release ng 10 milyon para sa sweldo at emergency obligations. Bumaksak sa upuan si Daniel, malakas na binalinghan, nailigtas na. Tahimik si Chora, nakaupo siya ng walang galaw, titik sa mesa wala na ang karangalan ng isang direktor. Isang babae lang na halos nawala ang lahat. Alas 11:41. Binuksan muli ni Ricky ang briefcase. May isa pang dokumento. Oras na para malaman ng lahat ito. Naktaas na ulo si Cora. Anong dokumento? Inilapag ni Ricky ang isang selyadong sobre sa mesa. Nakasulat dito, Supplemental Will Florencio Santos. Natuliro si Daniel. Lolo, tumingin ako sa sobre. Kilala ko ang panggalang iyon. Ang lolo ni Daniel ang nagtatag ng maliwanag konstruksyon. Isang beses lang kaming nakita ng mag-isa at sinabi niya sa akin, magaling ang batang ito, huwag mong balewalain. Malamig na sumagot si Cora, na-announce na ang will 3 taon na ang nakalipas. Umiling si Ricky. Ito ay supplemental version ginawa bago siya pumanaw ng 2 buwan. Sinabihan niya na buksan lamang ito kapag seryosong nasa krisis ang kumpanya. Katahimikan sa buong kwarto. Alas 11:45, nagsimula nang sumabog ang mga paputok sa labas. Binuksan ni Ricky ang selyo. Binasa niya malinaw at matatak sa gitna ng kwarto ng ospital. Sa kaganapan na mabangkarota ang kumpanya o may internal dispute na nagbabanta sa pagpapatuloy nito, ang taong nagpapakita ng tunay na kakayahan sa pamamahala ay bibigyan ng priority sa pamamahala anuman ang posisyon sa pamilya. Tumunghay si Ricky sa sumunod na linya. Ang 15% ng shares ko ay ililipat sa taong makakapagtungo ng kakayahang mapanatili ang kapital at may integridad sa negosyo. Parang tumigil ang pahinga ng lahat. Tumingin si Ricky sa akin. Ang taong pansamantalang piniling tumanggap ng shares na ito ikaw. Tumayo si Cora. Hindi pwede iyon. Natuliro si Daniel. Walang nagsasalita ako, nararamdaman ko lang ang malakas na tibok ng aking puso. Nagpatuloy si Ricky sa pagbabasa. Ang batang ito ay isang beses nang nagligtas ng kumpanya. Kung darating ang araw na nasa bingit ang maliwanag, magtiwala kayo sa kanya. Sa labas, sumabok ang makapaputok. Nakliwanag ang makakulay sa gabi. Alas 11:53, umatras si Chora, kumampay sa gilid ng mesa. Hindi niya kailanman sinabi sa akin iyon, humina ang kanyang tinik. Luminghon si Daniel sa akin ng hinginihang boses. Hindi ka nakukwento sa akin na naktitiwala pala ang lolo ko sa iyo ng kanon. Dahan-dahan kong sinabi, dahil hindi ko kailangan ng paniniwala ng kahit sino, kailangan ko lang gumawa ng tama. Alas 11:58, inilapa ni Ricky ang will sa mesa, sa 45% ngayon at 15% na ito kung makukumpirma ang kondisyon, ikaw ang magtataglay ng 60% ng shares. Ang buong kwarto ay patay na anghang. Altmus Yuza ganap na kontrol. Nagsimulang magbilang ang tinig mula sa labas. 10, 9, 8. Tumingin sa akin si Chora. Sa kauna-unahan pagkakataon, wala ng kayabangan sa kanyang mamata, wala ng galit. May tanong lang doon. Talagang gusto mong itaboy ako sa lahat. Matagal akong tumingin sa kanya. 4. 3. Naidahan-dahang sinabi ko, hindi ko gusto na itaboy ang kahit sino. 2. 1. Sumabog ang mga paputok. Naktawid ang lungsod sa bagong taon. Tumingin ako ng tuwid kay Chora. Pero mula ngayon hindi na nila uli ako maitataboy. Naglipat ang liwanag ng mga paputok sa bintana. Isang bagong taon ang nagsimula at isang bagong panahon ng kumpanya. At sa ikawalong palapa ng ospital, ang babaeng pinilit nilang pumirmang diborsyo ngayon ang nagtataglay ng kinabukasan ng buong pamilya. 6:12 ng umaga, ilang oras na lumipas mula nang pumasok ang bagong taon. Sa labas ng bintana ng ospital, makikita pa rin ang mga natirang konfetti at papel sa kalsada.
Malamig at sariwang hangin ng unang umaga. Enero 1 araw ng magandang simula. Araw ng pag-iwas sa away. Araw ng pag-iwas sa malas. Pero sa ikawalong palapag, walang nakatulog. Si Daniel nakaupo sa upuan buong gabi, gusot ang polo. Si Chora nakaupo sa tabi ng bintana, malalim ang mata. Gumising ako nang sumilip ang unang liwanag sa kurtina. Tumuno ang telepono mensahe mula sa bangko. Nai-release na ang 10 milyon. Nakabukas na ang partial function para sa payroll. 5 minuto pa lang ay mensahe mula sa HR manager ng kumpanya ang nga empleyado ay nakatanggap ng sweldo at bonus. Napasalamat ang lahat. Inilapak ko ang telepono. Tumingin sa akin si Daniel, mapay ang tinik. Binayaran mo pa rin muna ang nga empleyado. Tumango ako, hindi dapat maramdam nga nagtatrabaho ang bunga ng kayabangan ng nga nasa itaas. Ito ay parang putol na naramdaman din ni Cora. Lumingon siya sa akin wala na ang kabasikan, pagod na lang ang nandun. Alas 8:31, tumuno ang telepono ni Chora ang project manager. Kinuha niya iyon, maririnig ang malakas na tinik sa speaker. Maam Cora, nagulat ang mga empleyado dahil kahit sa 1 Enero ay nakatanggap pa rin silang sweldo. Sinasabi nila sinuman ang namamahala. Gusto lang nila ang isang taong tumutupad ng pangako. Pinutol ni Chora ang tawag, tumingin siya sa akin unti-anting nakbabago ang kanyang nga mata. Alas 8:17, bumalik si Ricky sa ospital may temporary bank confirmation. Kung mananatiling matatag, sabi niya, mabubuksan ng lubusan ang account sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Pero ang desisyon ay nasa iyo pa rin. Ia-activate mo ba ang 15% inheritance? Tahimik ang kwarto, nakatingin sa akin si Daniel, nakatingin din si Chora, dalawang tingin, dalawang iba't ibang takot. Kung tatanggapin ko ang 15% na iyon 60% na ang hawak ko, pwede na akong officially alisin si Cora bilang director, pwedeng i-restructure ang lahat, pwedeng paalisin ang lahat na minsang nakmalit sa akin. Tumingin ako sa labas ng bintana maliwanag ang liwanag ng Enero 1 sa buong lungsod. Bumalik ang aking tingin. Hindi ko ito tatanggapin. Nagulat ang tatlo. Nagtaka si Ricky. Sigurado ka? Legal na karapatan mo ito? Tumango ako. Hindi kailangan ng 60% para patunayan ang aking halaga. Tumingin ako kay Chora. Kailangan ko lang kilalanin ng nanay bilang miyembro ng pamilyang ito hindi bilang isang instrumento ng pagsisilang. Natigil ang hangin sa kwarto. Lumapit si Daniel. Sa kauna-unahan pagkakataon, lumuhod siya sa tabi ng aking kama hindi para sa pera, hindi para sa shares kundi dahil sa pagsisisi. Paumanhin, nabasak ang kanyang tinig. Iniwan kita ng sobrang tagal. Tahimik si Chora. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Ang kamay na minsan ay naktulak ng diborsyo papunta sa aking kamay ngayon ay bahagyang nanginginig. Paumanhin. Dalawang salitang maliit ngunit mas mabigat kaysa 30 milyon. Tumingin ako sa kanya 3 taon ng pahihintay. At sa wakas narinig ko na rin ito. Hindi na ako nagsalita pa. Dahan-dahan lang akong tumango. Sa labas, maririnig ang tawang mga bata at mga pamimili ng medianoche. Sa kwartong iyon sa ikawalong palapa walang nakaluhot para sa pera. Isang pamilya lang na natuto, na ang karangalan at pagalang iyon ang nagdedesisyon kung sino talaga ang walang dala. Driana Enero. Maliwanag pa rin ang lungsod ang ilang kalsada ay may natitirang palamuti ng Pasko. Ang mga bulaklak na sampagita sa entrance ng maliwanag construction ay nanggagpapayapa sa simoy ng hangin, ngunit sa loob ng boardroom sa ika-12 palapag, hindi na ito panahon ng pagdiriwang. Naroon ang buong board, chief accountant, project manager, bank representative, maliliit na shareholders at ako. Pumasok ako sa kwarto, kaunti pa ring mahina ngunit hindi na naalangan ang aking nga mata. Nakaupo si Chora sa aking kanan sa kauna-unahan pagkakataon, hindi sa chairman's seat. Si Daniel nakaharap sa akin. Katahimikan ang buong silid. Nagsimula akong magsalita. Hindi ko itinawa ang pulong na ito para baguhin ang posisyon kundi para baguhin ang paraan ng pagpapatakbo. Tumataas ang ilang tingin. Ang kumpanya ay
Halos gumuho hindi dahil kulang ang pera, kundi kulang ang transparency. Napansin ng ilan na tumingin kay Cora, hindi ko iwasan. Mula ngayon, ang bawat kontratang higit sa 3 milyon ay may 2 layer na kontrol. Ang bawat utang ay dapat na ipahayag sa loob ng kumpanya. Wala nang mataas na panganib na personal na desisyon. Huminga ng dahan-dahan ang Chief Finance Officer. Sa unang pagkakataon, may tunay na sistema na tayo. Sumagot si Daniel, sang-ayon ako, medyo nagulat ako. Tumingin siya sa akin walang pag-iwas. Nagkamali ako nang hayaan ko ang emosyon ng pamilya na pumasok sa pamamahala. Mula ngayon lahat ayon sa proseso. Tahimik si Chora, pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, sang-ayon din ako. Nagulat ang buong silid. Tumingin siya sa lahat ng tuwid. Pinangasiwaan ko ang kumpanya sa pamamagitan ng karanasan ngunit nagbago na ang panahon. Ang maliwanag ay hindi maaring umasa sa isang tao. Una itong aminin niya sa harap ng lahat. Hindi na ang mapamalaking direktor kundi ang tagapagtata na nakaalam ng tamang hakbang. Inilapak ko ang panghuling proposal sa mesa. May isang bagay pa hindi ko tatanggapin, ang dakdak na 15% shares ayon sa will. Kaguluhan sa kwarto. Nahulog pa ang ballpen ng chief accountant. 45% ay sapat na para maprotektahan ang kumpanya. Hindi ko kailangan ng absolute majority para patunayan ang aking sarili. Tumingin si Daniel sa akin wala ng takot sa kanyang nga mata. May respeto na. Mahinang naktanong si Chora, sigurado ka ba? Tumango ako. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi ang hawak ang lahat kundi ang maalam kung kailan huminto. Katahimikan sa buong silid. Tumayo si Ricky. Sa desisyong ito, naniniwala akong ang maliwanag ay hindi lang mabubuhay lalago. Natapos ang pulong alas, 11:27. Nang lumabas akong boardroom, may ilang empleyado sa labas ng hallway. Yumuko sila. Hindi dahil sa shares, hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa tiwala. Tumingin ako pababa sa lobby. Ang punong sampagwita sa harap ngang opisina ay namumukatkat pa rin. 3 araw na ang nakalipas, halos gumuho ang lahat. Ngayon walang nawalan, walang pinalayas. May isang bagay lang na nagbago. Mula ngayon, ang pamilya at ang kumpanya ay hindi na pamamahalaan ng personal na kapangyarihan kundi ng pananagutan. Hapong ng ika-3 ng Enero. Bumalik ako sa ospital para sa regular check-up. Katahimikan pa rin ang koridor, kaunti pa lang ang pasyente, malamig ngunit hindi na puno ngang tensyon tulad nung mga nakaraang araw bago ngang bagong taon. Kasama ko si Daniel tahimik, hindi na siya ang lalaking nakatayo sa liko ng kanyang ina. Kasama ko na siya ngayon. Tinawag ng doktor ang aking pangalan. Hawak ko ang folder ng ultrasound. 3 buwan na ang nakalipas nang malaman kong nagbubuntis ako, mahina ang fetus, mataas ang panganib. Inutusan ng doktor na itago muna ang balita, iwasan ang stress. Hindi ko sinabi dahil noong panahong iyon, nasa krisis ang kumpanya, gumuguho ang pamilya. Hindi ko gustong ang bata ay gamitin bilang sandata para tanggapin. Ngumiti ang doktor, mas stable na ang bata ngunit kailangan mo pa rin ngang pahinga. Natuliro si Daniel. Tumingin siya sa akin masaya ngunit nalilito rin. Dahan-dahan akong tumango. Umatras siyang isang hakbang, nangingini ang makamay. Buntis ka. Dahan-dahan kong sinabi, 3 buwan na. Tahimik ang kwarto. Tinanggap ni Daniel ang kanyang ulo sa makamay, nabasa ang kanyang tinik. Bakit hindi mo sinabi? Tumingin ako sa kanya. Dahil hindi ko gusto na ang aking anak ay tatanggapin dahil sa kasarian. Tumagilit siya, naiintindihan niya. 3 taon ng presyon sa pagsisilang ng lalaki ay lumukmok sa akin ng ganun. Nang bumalik kami sa bahay ng hapon, nakaupo si Chora sa sala. Nang makita niya ako, tumayo siya. Inilapak ko ang folder ng ultrasound sa mesa. Nay, buntis po ako. Natuligan siya. Totoo ba? Tumango ako. Mabigat ang hangin sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay mahinang naktanong siya, lalaki o babae? Tumingin ako sa kanya ng diretso. Mahinahon ngunit malinaw ang bawat salita. Hindi ko ginanap ang gender check. Tahimik, napatuloy ako,
At kung ang mahalaga pa rin sa nanay ang kasarian higit kaysa sa kalusugan ko at ng apo, walang kwenta ang lahat ng pagbabago na naganap sa nakaraang 3 araw. Patay na ang kwarto. Lumakat si Daniel papalapit sa akin. Sa pagkataong ito hindi siya tahimik. Anak namin ito lalaki mano babae ay pamilya namin. Tumingin si Chora sa aming dalawa. Pagkatapos ay tumingin siya sa folder ng ultrasound. Nanginginig ang makamay niya, isang patak ng luha ang nalaglag. Hindi dahil sa shares, hindi dahil sa 30 milyon, kundi dahil napagtanto niya, halos nawala ang lahat ng ito dahil sa isang prejudice. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Pababa ang kanyang tinik. Patawarin mo ako. Hindi ito paumanhin para sapra, ito ang paumanhin ng isang ina. Inilapat niya ang kamay sa aking balikat. Lalaki man o babae, apo ko iyon. Tumingin ako sa kanya sa kauna-unahan pagkakataon. Naniniwala ako sa sinabi niya. Sa labas ng bakuran, nagniningning ang araw ng ika-3 ng Enero sa sanga ng mapuno. At sa bahay na iyon, wala nang labanan para sa 30 milyon. Wala nang takot na malaglag. Isang munting buhay lang ang hindi sinasadya ay nakligtas ng isang buong pamilya. Isang linggo pagkatapos ng ika-3 ng Enero. Bumalik ako sa ospital para sa regular na check-up. Si Chora sarili niyang nais na samahan. Hindi na siya direktor ngayon bilang lola. Sa loob ng ultrasound room, malambot ang ila, pantay ang tunog ng makina, ngumiti ang doktor, mayos ang paglaki ng bata, stable ang tibok ng puso. Hinawakan ni Daniel ang aking kamay sa kauna-unahan pagkakataon, tunay na masaya siya. Naktanong ang doktor sa aming tatlo, gusto ba ngang pamilya malaman ang kasarian? Katahimikan. 3 taon na ang nakalipas. Ang tanong na ito ay isang pasan. Ngayon isang pagsubok. Tumingin ako kay Daniel. Dahan-dahan siyang umiling, basta malusok ay okay na. Tumingin ang doktor kay Cora. Nakita ko ang 2 segundo ngang pag-alangan sa kanyang nga mata. Isang sandali lang. Pagkatapos ay mahinang sinabi niya, basta maluso ang bata, okay na iyon, hindi na kailangan pang malaman. Natihil ang aking lalamunan. Babae po, ngumiti ang doktor. Katahimikan sa kwartong ilang segundo. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Daniel, kabo ang aking puso. Tumingin ako kay Cora. 3 taon na ang nakalipas, kung narinig niya ang balitang ito malamang maaga pang mapipilitan akong pumirma ng diborsyo. Ngunit ngayon ay lumapit siya sa ultrasound screen, tumingin sa maliit na imahe na gumagalaw. At dahan-dahang ngumiti siya, isang tunay na ngiti. Babae pala, bumalik siya sa akin, nangingini ang boses. Pati na rin, okay lang. Hindi okay lang ng puwersahan kundi, okay lang dahil naiintindihan na niya. Natigil ang aking lalamunan muli. Sinabi ni Daniel ng mababa, salamat na hindi ka umalis. Tumingin ako sa kanya. Malapit na akong umalis. Natahimik siya. Pero hindi kita isinuko, hindi dahil sa 45%, hindi dahil sa 30 milyon. Kundi tumingin ako sa direksyon ng aking bata. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa isang kwentong hindi natatapos ng maayos. Nang umuwi kami ng hapon, sarili na ni Cora ang nahanda ng maliit na hapunan. Walang handaan, walang bisita, 3 lang kami. Inilagay niya ang pagkain sa aking mangkok. Kumain ka ng marami para hindi mapagod ang apo. Ito ay simpleng pangungusap, ngunit ngayon ay wala ng agwat. Sinabi ni Daniel sa tabing bata. Kahit ano pang gusto niyang gawin sa hinaharap, susuportahan namin. Tumango si Chora. Hindi na kailangang makmana ang bata basta mabuhay ng mayos. Tumingin ako sa 3 nila. 1 taon na ang nakalipas, nakatayo sa gilid ng pakawala ang pamilyang ito dahil sa isang pirma. Ngayon, walang nagbabanggit ng 30 milyon bilang sugat, na banggit lang bilang aral. May ilang bagay na hindi mabibili ng 30 milyon. May ilang aralin na kailangang bayaran ng buong pamilya bago maunawaan. Ngunit sa kabutihang palad naunawaan namin ito bago pa masyadong nahuli. 1 buwan pagkatapos ng ika-3 ng Enero, dahan-dahang nagayos ang maliwanag construction, ang Bright Haven Project ay nagpatuloy. Opisyal na inaalis ng bangko ang lahat ng credit warnings.
Nagsisimulan ng maktiwala muli ang mga empleyado. Parang bumabalik sa tamang landas ang buhay. Hanggang sa isang hapon ng maulan na araw alas 5:46. Tumuno ang aking telepono. Mabilis ang tinik sa kabilang linya. Ikaw po ba ang kamaanak ni Maam Chora? Na-aksidente po siya sa kalsada ngayon nasa emergency room sa St. Luke's. Napatigil ako. Nanlamig ang aking mga kamay. Si Daniel ay nasa meeting sa opisina, hindi ko muna siya tinawagan. Pumunta akong maisa sa ospital. Malakas ang ulan. Maputi ang mga kalsada na naniningning sa ilaw ngabi. Nang makarating ako, isinusulit na si Chora sa emergency room. Magulo ang kanyang buhok, may dugo sa balikat. Ang babaeng minsan ay nagpilit sa akin na pumirma ng diborsyo sa kama ngayon nakahiga sa stretcher na hindi gumagalaw. Nanatili akong nakatayo sa hallway. Lumabas ang lumang sugat ngunit hindi ito ang aking pinag-iisipan. Dumating si Daniel 10 minuto pagkatapos. Maputi ang mukha. Kamusta siya? Umiling ako. Nasa lupa. Tumingin siya sa akin. Hindi ko inakala na ikaw ang unang darating dito. Pagkatapos ang isang oras, lumabas ang doctor, fractured shoulder, bahagyang broken rib. Mapanganib pero hindi buhay na nasa panganib. Mabilis na huminga si Daniel. Ako rin. Nang inilipat si Chora sa private room, ako ang unang pumasok. Binuksan niya ang nga mata. Nakita niya ako counting. Pagtataka sa kanyang nga mata, anak mahina ang kanyang tinik. Umupo ako sa tabi ng kama. Huwa na mag-usap ng marami, sinabi ng doktor na pahinga. Matagal siyang tumingin sa akin. Buntis ka? Bakit ka pumunta rito ng mag-isa? Dahan-dahan akong ngumiti. Dahil pamilya kayo. Ito ay napahinto sa kanya. Sandali siyang tahimik. Pagkatapos ay lumingon siya, may basa sa gilid ng kanyang mata. Gabi nang sinabi ni Daniel na umuwi na ako para makapapahinga ngunit hindi ako umalis. Nananatili akong nakaupo sa tabi ngama, pinalitan ang tubig, tinawa ang nurse para sa gamot. 3 taon na ang nakalipas, nakaratay ako sa kama ng mag-isa. Ngayon hindi ko hayaang maramdaman niya iyon. Humigit kumulang alas 2:00 umaga, mahinang tumawag siya, manugang. Nagtaas akong ulo, manugang. Sa kauna-unahan pagkakataon, tinawa niya akong salitang iyon ng walang kaibang kahulugan. Nagagalit ka pa ba sa akin? Huminto ako sandali, pagkatapos ay toto ang aking sagot. Minsan, nagalit ako. Nakpikit siya. Akala ko kailangan ng lakas at kapangyarihan para mapanatili ang lahat. Ngunit ngayong nasa kama ako at mahina naiintindihan ko, ang nga taong nananatili sa tabi mo, sila lang ang mahalaga. Mahina kong hinawakan ang kanyang kamay. Pahinga ka na. Mahinang kumurot siya sa aking kamay. Hindi malakas ngunit sapat para malaman ko na toto na ang pagbabagong ito. Kinaumagahan, nakita ni Daniel na nandun pa rin ako. Mahinang sinabi niya, salamat. Umiling ako. Hindi to lugar ng pagtatalo. Tumango siya. Sa labas ng bintana ng ospital, sumalap na ang araw pagkatapos ng ulan. 1 buwan na ang nakalipas, nakaratay ako sa kama at pinilit nilang pumirma ng diborsyo. Ngayon nakaupo ako sa kama ng taong iyon, hindi dahil sa 30 milyon, hindi dahil sa shares, kundi dahil ayaw kong lumaki ang aking anak sa isang pamilyang punong galit. May mga aksidenteng nangyayari hindi upang parusahan kundi upang magpaalala na ang buhay ay maaring mabago sa isang sandali. At sa sandaling iyon, ang mga nanatili, sila ang tunay na nagwagi. 3 araw si Chora sa ospital, balikat nakabalot ng cast, dibdib nakabalot ng brace para sa ribs. Ang kumpanya ay pansamantalang pinamahalaan ko at ni Daniel mula sa malayo. 3 gabi, walang ingay ang ospital. Patak-patak lang ang aircon, palayo ng palayo ang yabag ng nurses sa hallway. Mahinang tumawak si Cora, manugang tumayo, ako mula sa upuan. Kailangan mong kahit ano. Umiling siya, iba ang kanyang nga mata, hindi na direkto, hindi na makapangyarihang biyenan. Isang babae lang na lumipas ng maraming taon. Alam mo ba kung bakit ako sobrang takot na mawala ang kumpanya? Tumahimik ako. Tumingin siya sa kisame, mabagal ang kanyang tinig. 30 taon na ang nakalipas, ang tatay ni Daniel ay namatay hindi dahil sa sakit. Nagulat ako, hindi kailanman nakuwento si Daniel nito. Napakamatay siya, nang itatayo pa lang ang kumpanya,
Nangutang siya ng malaki, bumaksak ang merkado, lumaki ang utang. Isang umaga, iniwan niya sa akin ang anak na 3 taong gulang at isang bundok ngang papel ngang utang. Natuliro ako. Nangako ako sa aking sarili hindi ko ito hahayaang mangyari ulit sa maliwanag kahit iyalay pa ang lahat. Lumingon siya sa akin. Kahit ang kaligayahan ng aking anak, naintindihan ko na, ang 30 milyon hindi lang iyon pera, iyon ang obsesyon, ang sugat na hindi pa gumagaling. Nang nasa krisis ang kumpanya, hindi ako nakatulog ng maraming buwan, takot na ulit mangyari ang nakaraan. Natatakot akong titignan niya ako si Daniel tulad ng dating tingin ko sa kanyang ama. Natigil ang kanyang tinig, ngunit nakamali ako. Pabulong na sinabi niya. Akala ko kontrolado ko ang lahat, ngunit halos mawala na pati ang pamilya. Dahan-dahan kong sinabi, hindi mo ito ibinalita sa kanya. Umiling siya. Gusto ko siyang lumaki ng walang pasaning iyon. Tumingin ako sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na pumirma ng gaandaang kontrata. Ang mga kamay na nagtulak ng diborsyo sa aking mga kamay ngayon bahagyang nangingini na sa edad at lumang takot. Hindi mo kinasusuklaman ang apo dahil babae. Dahan-dahan niyang sinabi. Kinasusuklaman ko ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Natakot ako kung walang matibay na makmamana, mababaksa ulit ang kumpanya. Huminga ako ng malalim, ngunit ang lakas wala itong kinalaman sa kasarian. Bahagyang tumango siya, isang luha ang nalaglag. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Si Daniel ay pumasok, narinig niya ang huling pangungusap. Ano ito? Tumingin sa kanya si Cora at sa kauna-unahan pagkakataon, sinabi niya ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Nakatayo si Daniel nang walang galaw. Nang matapos, hindi siya nagalit, lumapit lamang siya at niyakap ang kanyang ina. Hindi kailangan namin ng pasaning iyon, nanay. Kailangan namin lang kayo. Tahimik ang kwarto. Nakatayo akong sa tabi, hindi na kailangang maksabi pang kahit ano. 3 taon, akala ko nilalabanan ko ang isang babaeng puno ng kapangyarihan. Ngayon ko lang nalaman nilalabanan ko pala ang isang babaeng kinokontrol ng nakaraan. At ang 30 milyon ay hindi pala hatol, iyon ay anino ng 30 taong nakaraan. At nang gabing iyon sa wakas, tinawa na ang pangalan ng anino. 2 linggong pagkatapos ng aksidente, lumabas si Cora sa ospital. May nakakabit na brace sa balikat. Mas mabagal na ang lakad kaysa dati, ngunit iba na ang kanyang mamata. Lunes ang umaga. Lahat ng empleyado ng maliwanag ay tinipon sa malaking auditorium sa unang palapag. Ang chismis ay kumalat sa buong kumpanya, may malaking pagbabago, may restructuring, may itatanggal. Nakaupo ako sa unahan. Nakatayo si Daniel sa tabi ni Cora na tumahon sa podium. Tahimik ang buong auditorium. Ito ang babaeng palaging kinatatakutan ng lahat. Kinuha niya ang mikropono, hindi nagbabasa ng papel. Dahan-dahan napamahala ko ang maliwanag ng mahigit 30 taon. Tumango ang ilang empleyado. Akala ko sapat na ang maging malakas. Akala ko sapat na ang maging mapadesisyon. Ngunit nakalimutan ko ang isang bagay. Huminto siya, naghihintay ang lahat. Ang kumpanya ay hindi pag-ari ng isang tao, kaunting kaguluhan sa hangin. At ang takot sa nakaraan ay hindi maaring paraan ng pamamahala sa hinaharap. Nakita ko ang ilan na nagpapalitan ng tingin, hindi ito ang lumang estilo niya. Nakpatuloy siya, mula ngayon, opisyal akong nagbibiti bilang pangkalahatang tagapamahala. Parang sumabog ang auditorium. Mahinang dumantay ang kamay ni Daniel sa aking kamay. Nakpatuloy si Cora nang matibay ang tinig. Lilipat ako sa honorary chairman, ang management authority ay mapupunta sa bagong executive board. Hindi ko alam na sasabihin niya ito. Si Daniel man ay hindi alam. Lumingon siya sa akin. Ang manggangasiwa ng finance at strategy siya. Ilang segundo ngang katahimikan sa auditorium, pagkatapos ay isang palakpak ang tumunog. Hindi dahil sa shares, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil naalala nila ang umaga ng Enero 1, naalala ang sweldong naibigay sa tamang oras, naalala ang isang taong tumupat ng pangako. Sinabi pa ni Cora, kung wala siya, hindi ako nakakatayo dito ngayon.
Mas mahalaga iyon kaysa anumang personal na pasalubong. Umakyat ako sa podium, tumingin sa daan-daang mukha. Hindi ko binanggit ang 30 milyon, hindi ko binanggit ang shares. Sinabi ko lang, ang maliwanag ay hindi kailangan ng perpektong leader. Kailangan nito ang transparent na sistema. Kailangan na maniwala ang bawat isa na iginalang ang kanilang trabaho. Huminto ako, mula ngayon, walang desisyong gagawin dahil sa takot. Palakpakan muli ang auditorium. Ngunit ngayon, tumingin ako sa dulo ng auditorium doon sa janitor na minsan ay nagsabi sa akin. Dahil sa iyo, may pra kaming iuwi para sa pamilya na katayo siya doon. Pumalakpak din siya at ngumiti. Natapos ang pulong walang tinanggal, walang binabaan. Isang panahon ng takot lang ang opisyal na naksara. Nang lumabas kami ng auditorium, mahinang sinabi ni Daniel. Hindi pa ako nakakakita kay nanay na ganyan. Sumagot ako, dahil sa unang pagkakataon, hindi siya naksalita sa pamamagitan ng takot. Sa labas ng bakuran ng kumpanya, ang nga puno ng sampagwita ay nagsisimula ng magulo ng magapatalo. Ang taksibol ay hindi nananatili magpakailanman ngunit ang paglago ay nananatili. 3 buwan na ang nakalipas, nakatayo sa bingit ang kumpanyang ito. Ngayon walang namamahala sa pamamagitan ng personal na kapangyarihan, isang kolektibo na lang at isang pamilya. Sa wakas ay naintindihan. Ang nakaraan ay hindi isang bagay na itago, ito ay isang bagay na lampasan. Ilang buwan ang lumipas, na-stabilize ang kumpanya, mas mapayapa ang pamilya kaysa dati. Ngunit alam ko na hindi pa tapos ang tunay na pagsubok. Gabi ng iyon alas 2:17 ng madaling araw, matinding sakit sa tiyan ko. Pumutok ang tubig ng sanggol. Nagulat si Daniel na hulog pa ang susi ng kotse. Si Chora ang unang nagising. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpanik. Isang malinaw na pangungusap lang. Dalhin natin sa ospital ngayon. Sa daan malumanay ang ulan tulad ng gabing na aksidente si Chora. Ngunit ngayon hindi ito takot, kundi paghihintay. Sa delivery room, maputing matinding ilaw, gabay ng mga doktor, pantay na tunog ng monitor. Mahigpit ko pinigilan ang kamay ni Daniel Pawes, sakit na halos hindi na makayanan. Sa labas ng hallway, nakatayo si Cora ng walang galaw, mga kamay mahigpit na nakahawak sa isa-isa. Ang babaeng minsan ay hindi naniniwala na ang babae ay maaring mamana, ngayon nanginginig siya sa takot na mawala ang apo. Alas 4:27 ng umaga, isang malakas at malinaw na iya ang tumuno sa kwarto para bang nagliwanag ang buong silid. Ngumiti ang doktor, malusok na sanggol na babae. Nayak si Daniel, hindi niya napigilan. Yumuko siya at hinalikan ang aking no. Salamat. Pagod na akong ngumiti na lang. Nang inilabas ng nurse ang sanggol sa labas, nakatayo si Chora. Tumingin siya sa munting sanggol na nakabalot ng rosas na kumot. Iniunat niya ang kamay pagkatapos ay inurong. Pwede ba akong humawa? Mas mahina ang kanyang tinig kaysa kailanman. Inilapak ng nursa ang bata sa kanyang nga kamay. Gumalaw ang sanggol. Ang munting kamay ay humawa sa daliri ni Chora, isang banayat na pakurot. Ngunit naiyak si Chora hindi dahsa sa simpleng kagalakan, kundi dahil napaktanto niya. Halos tinanggihan niya ang milagrong ito dahil sa isang prejudice. Lumuhod siya hindi sa harap ko, hindi sa harap ng kahit sino, kundi sa harap ng maliit na duyan sa tabi ng hallway. Patawarin mo ako. Natigil ang kanyang tinig. Patawarin mo sa pagkakataong inisip ko na hindi ka sapat. Nakatayo si Daniel sa likod. Inilapak niya ang kamay sa balikat ng kanyang ina. Ang babay ay kinabukasan din ng pamilya. Inilabas nila ako sa labas. Pagod ngunit masaya. Lumapit si Cora sa tabi ng aking kama, hawak pa rin ang sanggol. Nakturo sa akin ang anak kong isang aralin na mas malaki pa kaysa 30 milyon. Bahagya akong ngumiti. Nanganak lang naman po akong isang bata. Umiling siya. Hindi. Nagbigay ka sa akin ng pagkakataon na maksimulang muli. Sinisilaw ng umaga ang salamin ng ospital tulad ng isang taon na ang nakalipas, ngunit ngayon walang diborsyo, walang frozen account. May isang sanggol na babae lang na hindi sinasadyang pinawi ang 30 taong takot ng isang babay. At sa sandaling iyon, naintindihan ko,
may mga tagumpay na hindi na kailangang ihayag, sapat na ang isang iyaang paksilang. Isang taon ang lumipas, taksibol na muli. Ang Maliwanag Construction ay nagdaraos ng year-end celebration ng unit na yon, wala ng mga talumpating puno ng pressure sa kita, wala ng mga matang puno ng stress sa cash flow. Isang mas mature na kolektibo na lang. Nakatayo ako sa likod ng auditorium, hawak ang aking anak na babay. Isang taong gulang na ang bata, malalaking mata, ngiti na lumalawa sa tuwing maririnig ang palakpak. Nagsasalita si Daniel sa entablado. Mahinahon at tiwala ang kanyang tinig. Isang taon na ang nakalipas, halos nawala ang lahat sa atin, ngunit natuto tayo. Ang transparency at tiwala ang pinakamatata na pundasyon. Palakpak. Nakaupo si Chora sa unahan, wala na sa sentro, ngunit mas maliwanag ang kanyang mga mata kaysa dati. Nang matapos ang programa, umakyat siya sa entablado, walang nautos, wala sa script. Kinuha niya ang mikropono. Noon ay akala ko, kailangan ng isang matibay na tagapagmana para mapanatili ang kumpanyang ito. Tumingin siya sa akin, pagkatapos sa sanggol sa aking ngabisik. Ngunit nakamali ako. Tumahimik ang buong auditorium. Ang tagapagmana ay hindi kailangang lalaki. Hindi kailangang matigas hanggang sa malamig. Ang tagapagmana ay lumalaki sa isang pamilyang may paggalang sa isa-isa. Bumaba siya at kinuha ang apo mula sa aking makamay. Hinawakan ng sanggol ang kuwintas sa leeg ni Cora, ngumiti ng malakas. Tumawa ang buong auditorium, magaan na ang pakiramdam. Wala na ang kabigatan noong isang taon na ang nakalipas. Pagkatapos MA programa, umuwi kami para sa handaan ng bagong taon. Simpleng hapunan, hindi marangyang salu-salu, pamilya lang. Naglagay si Chora ngang pagkain sa aking plato, kumain ka ng marami. Pamilyar na pangungusap, ngunit ngayon wala ng pagitan. Sinabi ni Daniel sa anak, sa hinaharap, kahit ano pang gusto mo, tutulungan ka namin. Tumango si Cora. Hindi na kailangan ng bata na makmana basta mabuhay ng matino. Tumingin ako sa tatlo nila. Isang taon na ang nakalipas, nakatayo sa bingit ang pamilyang ito dahil sa isang pirma. Ngayon walang nabanggit ng 30 milyon bilang sugat, binanggit lang bilang aral. Nang natulo na ang lahat, nakatayo ako sa harap ng bintana, natutulo ang anak ko sa duyan, yakapin niya ako ni Daniel sa likod. May paksisisi ka ba dahil hindi mo tinanggap ang dakdak na 15% shares? Umiling ako. Bakit naman? Bakit? Ngumiti ako. Dahil nakuha ko na ang mas mahalaga kaysa kontrol. Tumingin siya sa akin. Tumingin ako sa anak, sa pamilya sa labas, sa mga paputok sa bagong taon na nagsisimula ng sumabog. Ngunit ngayon wala ng takot, puno lang ng pag-asa. Ika-30 Disyembre muli, nababalutan gintong liwanag ang lungsod mula sa mga parol. Hinihipan ng hangin ng katapusan ng taon ang bawat sanga, dala-dala nito ang amoy ng pabango ng sampagwita at ang usok ng mga ninigas na kandila mula sa mga kapilya sa bawat sulok ng kalsada. Nagmamadali ang matao para sa medianoche, may dala-dalang lechon, bibingka, sapin-sapin, leche flan, matawang nagpapatunok sa bawat kantong kalsada. Isang taon na ang nakalipas mula sa araw ding ito, ngunit noon, nakaratay ako sa ikawalong palapa ng ospital, nakakabit ang dextrose sa aking kamay. Sa harap ko ay isang kasunduan sa diborsyo at isang pamilyang nakatayo sa bingit ng pagkawasak. Ngayon, nakatayo ako sa gitna ng opisina sa ika-12 palapa ng Maliwanag. Wala na akong pagiging pinipilit na pumirma. Wala na akong pagiging manugang na hindi kayang magsilang ng lalaki. Wala na akong pagiging anino sa likod ng kapangyarihan. Hawak ko ang aking anak na babae. Alam na niya ngayong tawagan akong nanay. Munting salita lang iyon, ngunit sapat para lumambot ang aking puso. Sa malaking salamin ng opisina, ang lungsod ay parang isang tapiserya ng ilaw hanggang dulo ng abot tanaw. Lumapit si Daniel sa likod. Dahan-dahang niyakap ang dalawa namin. Lumim ang kanyang tinik. Naalala mo pa ba ang ganito ngayon, na isang taong nakalipas alas 4:30? Bahagya akong ngumiti. Paano ko malilimutan? Nung oras na iyon tumawag ang bangko. Nung oras na iyon na-freeze ang account. Nung oras na iyon sa unang pagkakataon ay namutla si nanay.
Nung oras na iyon akala nating tapos na ang lahat. Ngunit iyon pala ay simula pa lang. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok si Chora, wala na ang power suit, wala na ang mga high heels na kumukuha ng pansin sa sahig. Simpleng kulay ivory na Filipiniana lang, maayos na buhok, mahinahon ang mga mata. Tumingin siya sa aming tatlong ilang segundo bago mahinang naksalita. Sige na, uwi na, handa na akong hapunan. Wala nang utos sa kanyang tinig, imbitasyon na lang. Tumingin ako sa kanya, 1 taon ang lumipas at dahan-dahan siyang huminto. Hindi na kontrolado ang bawat desisyon. Hindi na iniutos ang bawat pagpipilian. Natuto siyang magtanong kaysa magutos. Natuto siyang makinig kaysa magdesisyon para sa iba. Lumapit ako sa kanya. Nay, natatakot ka pa rin bang mawala ang kumpanya? Sandali siyang tumahimik. Tumingin sa salamin, ang liwanag ng katapusan ng taon ay unti-unting humihina. Noon akala ko mawala ang kumpanya, mawala na ang lahat. Lumingon siya sa akin, hindi umiiwas ang mga mata. Ngunit noong araw ng panganganak mo, naiintindihan ko na mawala ang pamilya, iyon ang tunay na pagkawala. Hindi maingay ang pangungusap na iyon, ngunit sapat para paalalahanan ako sa gabing lumuhod siya sa tabingang maliit na duyan. Hindi sa harap ko, sa harap ng kanyang sariling prejudice. Mahinang sinabi ni Daniel, 1 taon na ang nakalipas, nagtatalo tayo sa kontrol. Tumingayin ako sa kanya, ngumiti siya. Ngayon nagbabahagi na tayo ng responsibilidad. Iniuna ng aking anak ang makamay papunta kay Chora. Kinuha niya ang sanggol. Ang ngiti niya, hindi na ito ngiti ng nagtataglay ng kapangyarihan. Ito ang ngiti ng isa na nakapagbitaw ng nakaraan. Umalis kami sa opisina nang ang liwanag ay nakulay na orange. Sa labas, ang mapuno ngang sampagwita sa harap ngang gusali ay nahuhulo ngang mapatalo. Napaktanto ko ang taksibol nung 1 taon ay naksimula sa pagkawasak. Ang taksibol ngayon ay naksimula sa paklaho. Nang pumasok kami sa bahay, kumalat ang amoy ngang masarap na pagkain. Ang hapunan ay nakalata na, hindi marangya tulad ng mga nakaraang taon, ngunit mainit. Naupo kaming lahat. Walang nabanggit ng 30 milyon. Walang nabanggit ng diborsyo, walang nabanggit ng frozen account, ngunit naalala ng lahat. At dahil naalala, ipinahahalagahan. Nang itaas ko ang tasa ng mainit na tsokolate, naisip ko kung tunay na pumirma ako ng diborsyo ng araw na iyon, malamang ngayon nasa ibang lugar na ako. Malamang mabubuhay pa rin ang kumpanya, malamang mayos pa rin ang 30 milyon, ngunit ang pamilyang ito ay hindi na ganito ang hitsura. Tumingin ako sa aking anak na natutulog sa mga bisig ngang lola, naisip ko ang lahat ng nakaraan. Isang pirma ay maaring sumira, ngunit maaari ding magbukas. At ang pinakaimportanteng bagay ay hindi kung sino ang tama, kundi kung pagkatapos ng pagkakamali, may lakas kang baguhin ang iyong sarili. Sa labas, nagsisimula ng sumabo ang mga paputok na tetes kulay sa langit. Ngunit ngayon walang tawa mula sa bangko na nakakatakot. Walang malamig na yaba ng high heels, may tawa lang ng bata at isang pamilya. Walang na pumipigil ng lapis na may nanginginit na kamay. Gabing bagong taon. Ang buong lungsod ay nagliliwanag sa mga paputok. Maka nagliliwanag na paputok ang bumabanat patas at sumabog sa iba't ibang kulay, pagkatapos ay naklaho. Nakatayo ako sa balkonahe. Malamig ang hangin ng katapusan ng taon. Sa likod ko ay ang mainit at maliwanag na sala. Hawak ni Daniel ang aming anak. Itinuturo sa kanya ang makapaputo. Si Chora ay nakaupo sa upuan kabaitan sa kanyang mata na hindi pa nakita noon. 1 taon. 1 taon lang mula sa isang nangingini na pirma sa kamangang ospital hanggang sa isang pamilyang nakaupo ng mapayapa. Naalala ko ang bawat sandali. Alas 4:30 ng 30 ng Disyembre noong 1 taon ang tawag mula sa bangko, ang frozen account, ang gulat ng mga mata, ang takot na wala ng matitirang pera. Noon ang 30 milyon ay parang isang kaparusahan. Lahat ay nag-isip na kung mawala ang halagang iyon, mawala ang lahat. Ngunit wala sa kanila ang nakaalam. Ang pinakamapanganib na bagay ay hindi ang 30 milyon. Iyon ay ang kayabangan, ang prejudice, ang takot sa nakaraan na nagdudulot sa tao na masaktan ang isa't isa. Pumasok ako sa kwarto.
natutulo na ang anak ko sa mga bisik ni Chora. Mahinahon niyang hinahaplos ang buhok ngeng bata ang nga kamay na minsan ay pumirma ngeng daan-daang kontrata. Ngayon ay banayat na inuuga ang isang maliit na duyan. Nagangal si Cora sa akin. Alam mo ba kung bakit hindi na ako natatakot na mawala ang kumpanya? Umiling ako, ngumiti siya. Dahil naiintindihan ko na kung matibay ang pamilya, mababago ulit ang kumpanya kahit mawala. Ngunit kung mawala ang pamilya kahit makano pa ang pera, walang kwenta. Hindi ito salita ng isang direkto. Ito ang salita ng isang babaeng nakaranas ng sapat na pakawala para maunawaan ang tunay na halaga. Lumapit si Daniel sa tabi ko. Nun akala niyang siya ang nasa gitna ngunit sa totoo lang, nasa labas lang siyang labanan. Tumingin siya sa akin ng tapat ang mga mata. Salamat dahil hindi ka umalis. Bahagia akong ngumiti. Gusto ko sanang umalis. Natuliran siya. Pero nananatili ako hindi dahil sa 45%, hindi dahil sa 30 milyon. Tumingin ako sa aking anak, kundi dahil ayaw ko lang na lumaki ang bata sa isang kwentong hindi natapos ng tama. Sumabo ng malakas ang mapaputok. Pumasok ang lungsod sa bagong taon. Ang mabilang ay naririnig mula sa TV sa sala. 10, 9, 8. Pabulong kong sinabi, may mga parusa na hindi nakasulat sa papel nakasulat sa paraan ngang ating pakikitungo sa isa-isa. 3, 2, 1. Sumabog ang mga paputok. Nagliliwanag ang gabi. Tumingin ako sa mga taong nasa silid na iyon. Ang babaeng pinilit sa akin na pumirmang diborsyo, ang lalaking tahimik nang kailangan ko siyang ipagtanggol, at ang sanggol na babae na pinawi ang lahat ng prejudice. Walang perpekto sa kanila, walang hindi nakakamali. Ngunit ang nakdedesisyon ng isang pamilya ay hindi kung magkano ang pera nila kundi kung pagkatapos ng pagkakamali, may lakas ba silang makbago. Lumapit ako, inilapak ang aking kamay sa gilid ng maliit na duyan. Gumalaw ang anak, ang munting kamay ay humawak sa aking daliri. Isang banayat na pakurot. Ngunit sapat para maunawaan ko. Lahat ng labanan, lahat ng 30 milyon, lahat ng kaparusahan. Sa huli, ito lang ang layunin ng lahat. Isang pamilyang nakaalam ng pagbabago. Isang pamilyang nakaalam ng pakikinig. Isang pamilyang may paggalang sa isa-isa. At nakaalam na ang halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kung sino ang kanyang naisilang kundi sa lakas niya na hawakan ang mabagay na dapat hawakan. Naksara ang bagong taon. Nagsimula ang isang bagong taon, walang nawalan ng lahat, walang lumuhod sa pera. May isang aral lang na naikulit sa puso. Ang pinakamalaking yaman ng isang pamilya ay hindi ang 30 milyon kundi ang paggalang at pagmamahal. May ngaraw mula sa kwento. Ang kwentong hatol na 30 milyon ay hindi lang tungkol sa pera, shares o kapangyarihan. Ito ay kwento ng prejudise, ng ego, at ng mga invisible na sugat na hindi natin sinasadyang ipinamamahagi sa ating mga mahal sa buhay. Una, ang pera ay maaring matayo ngang negosyo ngunit hindi nito matatayo ang pamilya. Ang 30 milyon ay maaring makligtas ang kumpanya ngunit hindi maaring iligtas ang isang tahanan kung wala ang paggalang. 2. Ang gender prejudice ay maaring sirain ang maraming henerasyon. Ang kasarian ng isang anak ay hindi nakdedeterminang kinabukasan ng isang pamilya. Ang paraan ng ating pagmamahal at pagtuturo iyon ang nakdedetermina. 3. Hindi katakutan ang pagkakamali, ang pagkakatakot ay hindi patanggap nito. Ang biyenan sa kwento ay nakamali ngunit ang pagbabago niya ang nagligtas sa buong pamilya. 4. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kontrolin ang iba kundi ang kontrolin ang sariling kayabangan. 5. Ang isang pirma ay maaring sirain ang lahat ngunit ang isang pagpapatawad ay maariring lumihang bagong simula. Sa huli, ang pinakamalaking kailangang maintindihan ng bawat babae, ang halaga mo ay wala sa kung sino ang iyong naisilang kundi sa iyong tapang, dignidad, at sa pusong sapat ang lakas na hawakan ang mga bagay na karapat-dapat hawakan.